Biruin mo, yung sabi dito, BP Sara net worth hits 88.5 million over 6 years, no? Sal-en shows no cash or deposit. At eto pa, mga kababayan, 88 million. Biruin mo, meron labing-anim na abogado ang vice-presidente. Na ang sinabi ni Michael Powa nga daw ho, ay hindi naman daw po galing sa kaban ng bayan o hindi daw po galing sa Office of the Vice President na opisina yung galing sa pinambabayad doon sa mga lawyer. Eh kung 88 million ang sal-en ng vice-presidente, mga bossing, ilang buwan lang ho yun. Yung mga lawyer nila, mga kababayan, dekalidad na mga lawyer. Yun yung mga acceptance fee, milyon-milyon. Yun yung mga nasa high, mga nasa top na mga lawyer, mga bossing, 16. O tingin nyo po, di ubus agad ito. Di ba? Pero mukhang hindi naman. Bakit po? Kasi yung pilit idinidepensa po ng mga DDS na labas-pasok na pera, no? Doon sa bank account na vice-presidente at nung asawa niya na magkano yun? Umabot ng 6.7 billion. Billion no letrang B. No? Billion, hindi milyon. Umabot ng 6.7 billion, mga kababayan, na kapag ka pinlas minus mo yung pumasok at lumabas, may matitira pang 2 plus billion, mga kababayan. Diyan pa lang sal-en pa lang, tsaka yun sa labas-masok na kaperahan do sa sa bank account Hindi natugma di ba? So ngayon, mapapaisip ka, saan nga ba talaga galing yung mga ipinambabayad sa lawyer at bakit hindi tugma yung 88.5 million na sal-en versus doon sa labas-pasok na pera doon sa mga bank accounts nila, mga bossing. Yan, no? Yan po yung mga masasama at pagdidiskusyonan po at pag-uusapan doon sa impeachment. Ngayon, Vice-Presidente, ipapaliwanag niya lahat yan sa Senado, mga kababayan. At tingin ko, yan yung kinatatakot nila. Paano nga naman ipapaliwanag ng Vice-Presidente yung discrepancy niyan? 88.5 million versus doon sa 6.7 billion. Di po ba? Pero ang ginagawa nila, mga bossing, idinadivert nila kay Martin Romualdez. Yung mga pagnanakaw daw po. Samantalang ito si Martin Romualdez, mga kababayan, kung maalala nyo, nung nakaraang taon, bumaba sa pagka House Speaker. Para po kasi di ba merong mga naririnig siya na siya yung pinagbibintangan magnanakaw, etc. O sige, mag-resign ako bilang House Speaker para transparent at maging pantay yan. Kaya nga po si Bodji D ang nakaupo ngayon Di ba? Pinagbibintangan nala si Martin Romualdez na laging humaharap kapag ipinapatawag sa ICI, laging present with matching pa-smile pa ho. Paglabas, mga kababayan. Diba? Pinagbibintangan nila si Martin Romualdez na magnanakaw na pero wala namang, tingnan nyo, na lumabas ng bansa. Kada lalabas ng bansa, magpapaalam. Tapos bumabalik din. Diba? Na walang ebidensya, na ang tanging ebidensya lang daw po laban kay Martin Romualdez ay si Orly Gotesa, yung si Orly Gotesa, yung 18 marites at yung video ni Saldico. Anak ng putik naman na yan. Alam na wala na talagang mangyayari. No? Halata po na yung pagkakaso ng ombudsman napipilitan na lang po sa mga DDS. Kasuhan na yan. Sige na nga, kasuhan na natin yung si Martin Romualdez. Kapipilit nitong mga DDS na ito. No? Total naman merong Orly Gotesa, may 18 marites. Okay na yun, ebidensya na yun. No? Kapag dating naman sa korte niyan at pinagsalaysay yung mga yun, matatalo naman din daw kumbaga, mapagbigyan lang po, mga bossing. Mapagbigyan lang po yung mga DDS. Kaya,
kakasuhan si Martin Romualdez. Yun lang ang nakikita ko ho dyan, mga kababayan. Eto nga eto may isa pang pinupuntirya yung mga DDS. Alam nyo ho kung sino? Melvin Matibag ho. Punterya ng mga DDS ngayon, mga bossing. Bakit? Tignan mo si Sonsa ipinakulong. Ay, kumusta na si Jay Sonsa? Hanggang ngayon ho, hindi pa din nakakalabas kung di ako nagkakamali. Ano po? Tulog kasi ako baliktad yung oras natin. Kung dyan sa inyo, umaga, dyan sa Pilipinas, mga kababayan, siyempre yung maghapon, kayo nababalitaan nyo. Nakalabas na ba si Sonsa? Hindi pa din. Kasi nung bago ako matulog, kanina umaga dyan, ang nakita natin balita, inilipat ng detention facility etong si Jason sa mga kababayan. Ano po? Tapos natulog na ako. So hindi ko na alam kung ano yung naging balita maghapon. Ngayon, ang binibira nila si Melvin Matibag ho. Bakit? Depensor na huli yung mga KTV. Na bahay daw, bahay jugjugan daw ho, mga kababayan. Nakakonekta doon sa Blue Hotel. Na ang presidente naman yung SME niya. Mga kababayan. O yun, di ba? Pinakakasuhan ng human trafficking. 54 na babae yung kanilang trabahador doon. Tapos ito naman po, yung kay Sara Duterte na vice-presidente, talagang dinidiinan po yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Talaga naman dapat to National security yan. At syempre, seguridad na din po ng Pangulo yan, mga kababayan. Di ba? Tapos, Quezon sa. Kaya po mainit ang ulo nung mga DDS dito kay Melvin Matibag, mga bossing, no? Ingat po tayong lahat. Mukhang may foot and mouth disease. Hindi. Sorry, mali. Ingat po tayong lahat. Mukhang alam na natin kung bakit siya ang NBI. Baka dahil magaling. Sa nakikita naman namin, yung mga nakakasuhan at yung mga inaaresto, tama naman yung mga ginagawa ni Director Matibag. Ipapakontak ko nga siya sa Team MR si Director Matibag. Team MR, pakikontak nyo naman si Director Matibag. Sabihin nyo, may isang maliit na vlogger na humahanga sa kanya at gusto siya na salamuha o makabalitaktakan dito sa ating maliit na channel na Mark Ramos, di ba? Ingat po tayong lahat. Mukhang alam na natin kung bakit siya ang NBI director daw po. Para pag-aarestuhin yung mga DDS na mga kukulit. Yan yun. Yan yun. Di ba? Sasabihin nyo na naman, itinanim, inilagay ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos para sikilin ang karapatan ninyo. Utang ina, hindi ba kayo napapagod dyan sa mga ninyo? Sa mga pinagsasasabi ninyo at mga dahilan ninyo?